During the 2nd century, Rome was an empire at the pinnacle of civilization, with engineering marvels way ahead of their time. As centuries passed, the once thriving city of ancient Rome began to diminish and fade away, leaving behind relics of what once was. Today, Rome is one of the world's most popular tourist destinations, with people coming from all over the world just to visit this historic site. "15 minutes away from the capital of Rome, there is a different and unique building located at number 16 Via Vigozzolo, Rome, Italy. It is an Iglesia Ni Cristo worship building where members of the Church of Christ gather to worship God. This is their story. Nung dumating po ako dito sa Italia ay ang unang pagsamba na aking nadaluhan ay doon sa Tiburtina. 1984 na po yun, nung panahon yun. Ang kapatid noon ay halos humigit kumulang sa 50 na po siguro. Masasaya ho sila, masasaya. Bagamat maliit po yung dako, pero maayos ang pagsamba at mabibiyaya. Habang lumilipas ang panahon, nagdaraan ng panahon, dumami hong lubha bilang na rin ng mga kapatid. Ano po? At dahil po doon, hindi po nagkasya o magkakasya na doon sa dako na ginagamit, kaya nga po napipilitan na maghanap ng ibang dako. Nag-rent ng teatro hanggang sa dumating ang panahon na ipinagpanata na nga po yun, na sana makakita na ng dako na kung saan ay po pwedeng manatiling permanent na nasambahan. Hindi rin ho kami tumitigil sa mga paghahanap talaga ng dako po. Hindi lamang yung mapagsasambahan, kundi yung dakong may irerekomenda sa pamamahala na mabili. At hindi naman po nag-atubili ang pamamahala na pakinggan ang daing ng mga kapatid, sapagkat ang layunin din po ng pamamahala ay makabili talaga ng dako na doon isasagawa ang maayos na pagsamba. Sa awa at tulong ng Diyos po, yun nga, nakakita tayo, pero nung tingnan nga po namin, ano siya talaga, warehouse. A cell. With no heating, no air conditioning, no nothing. No podium. None. So it really has to be renovated. Masayang mga kapatid, ang totoo, nung naaprubahan po yan, sapagkat kailangan po talagang isaayos para maging parang isang kapilya, ang mga kapatid, walang tigil sa pagbabataris, sumasama sa mga paggawa. Maghapon, halos magdamag. Sapagkat yun ay dako, tahanan ng Diyos yun. Doon natin siya sinasamba. Kaya, lahat ng paraan, lahat ng paraan ay ginagawa natin, lalong-lalo na, sa bahay-sambahan ng ating Panginoon Diyos, na makita ng Diyos yung isang mataas na uri ng pagsamba, sapagkat sa Kanya talaga inuukol ang pagsamba. Although the brethren were able to find a solution to their problem, another challenge had yet to be solved. That was April when Brother Aranyo G. Manalo called me, and he said, "What does it take to register the church as a recognized entity in Italy?" The call was made in April. And then in May, Brother Aranyo G. Manalo said that he'll not be the one to come, but Brother Eduardo will be the one to represent him to register the church. What I can say is Brother Eduardo V. Manalo is not only a good, but a master planner. Because even before he went to Rome, he asked me already a lot of questions. I believe that Brother Aranyo G. Manalo did not instruct him to do that, but he did it on his own. The initiative. Doing something without being told. That is one ministerial value that I learned from him. When Brother Eduardo V. Manalo arrived, we started working on the registration.
going to the office of the lawyer, and then finding out what documents we would need. And after reviewing the documents, then someone should notarize it. Working with Brother Eduardo V. Manalo, then firsthand I witnessed how patient, how hardworking Brother Eduardo V. Manalo is. Because sometimes we have to stay in the office, sitting there for hours, and I'm really pained to see them suffering. I can tell, although there is no complaint. But then he was the one even comforting me and say, let us just wait. Pray. We will succeed. "25 years later, the chapel in Rome was once again buzzing with activity, with brethren not only from Rome, but all over Europe, to attend a special worship service to God led by the executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, in celebration of the 105th anniversary of the Church of Christ and the 25th anniversary of the Church in Rome. Ang kinakailangan ngayon sa bawat isa sa atin, pagka malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sukristo, aktibo tayo sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, abutan tayo ng ating Panginoong Sukristo na nasa kasiglahan. Kinakailangan sa atin, natutupad natin yung inaasahan sa atin ng ating Panginoong Diyos na gampanin. Karaniwang kapatid man tayo o may tungkulin sa loob ng iglesia, ano dahilan? Para po tayo ay makatiyak ng atin pong kaligtasan. Kasi yung iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, na makatitiyak na siya ay maliligtas sa araw ng paghukom, yung inaasahan sa Kanya na nakapagbibigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos, dapat naisa sa katuparan niya yun. Yan ngayon ang direksyon ng iglesia, mga kapatid. Gagawin natin na yung inaasahan ng Diyos na pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya ay ating maisakatuparan. Ang napipintong pagdalaw po noon ng ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eranio G. Manalo, labis ang aming kagalakan. Opo, labis. Halos, sabihin na natin, wala yung pagod sa paggawa, sa pagtatrabaho na minamadali na ayusin ang bahay-sambahan. Ang gusto po ng pamamahala noon, magkaroon ng tore. Yung warehouse po, pag sinukat nyo, pag inilagay ang tore, unang-una, ang problema kung papaano. Pero tayo bilang mga iglesia ni Kristo, nananalig tayo sa Diyos. Umaasa tayo sa Diyos. Alam natin na anuman yung gawin natin para sa bahay-sambahan, mangyayari yun. Inipon po lahat, ang engineer, lahat ng skilled, expert, masok, yung mga may experience, meron tayong sa carpentry. Sabi, bumili tayo ng mga plywood, nag-design na po ng plywood. Na kung ano yung kalalabasan, yun na po makikita nila. Naggagawa ang mga kapatid sa loob. Ang naririnig ng mga kapitbahay, lagutok lang, mga pukpok. Hindi nila alam, meron na nangyayaring milagro sa loob, nabubuo na yung bakal. Na normally, hindi mo normal yung bakal na gagawa eh. Even installing the tower, which is made of steel also. How do you lift the top? The base where you will put it is ready. But how do you lift the metal tower several tons? So we had to do it by rope. If I can picture that to you, the rope is tied on the heavy thing and it has to be pulled using a pulley. We have some kind of van. We tied it, the rope to the van. There's a long line of brethren. We are pulling the tower so it could be placed on the
the thing was hard. We could not fit it there. And so we decided, let's pray, so we can fit it there. And there will be no accident. Laging nananalangin po, laging nananalangin. Bago magtrabaho, pagkatapos ng mga trabaho, at kapag lalong-lalo na kapag may mga ganyan, nakahubahad lang, nananalangin. Laging nananalangin. Siyempre po, yun ang ating sandata, yun ang ating makiusap sa Diyos, humingilig sa Diyos na sana lahat ng hadlang sa paggawa ay alisin niya. Para mamadali yung pagsasaayos ng bahay-sambahan. After the prayer, what happened? The boom broke. And then the tower just fit. For hours we were trying to fit it, it won't fit. After the prayer and the boom broke, when it fell, it fit. That's another miracle, if you will ask me. Ibigay-an niya ninyo sa Panginoon yung kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Dapat tayong sumamba sa Diyos sa loob ng kanyang templo. Alin ba yung templo? Yung dako na pinagdadausan ng pagsamba. Kaya, ang isang iglesia ni Kristo, ano kinakailangan gawin? Sundin niya yun. Kung gusto niyang makaluwalhati sa Diyos. Sapagkat yung pagsamba sa Diyos na may dalang handog, nakaluluwalhati sa Kanya yun. Pero saan gagawin? Doon sa dako ng pagsamba. Kaya hindi natin dapat pinababayaan yung pagsamba. Anong sabi sa atin ng ating Panginoong Kristo? Kung gusto raw nating makapagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos, dito anya ang Ama ay naluluwalhati na kayo ay magbunga ng masagana. Kaya nakita ninyo ang ginagawa natin ngayon. Lalo nating pinaiigting yung ating gawaing pagpapalaganap. Sana ang lahat ng Iglesia ni Kristo ay nakikilahok sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. One miracle that I can say happened was the government official that should sign went on vacation. Il problema è che l'anniversario della Chiesa di Cristo è il 27 luglio e loro volevano che la registrazione avvenisse il 27 luglio. Il problema in Italia è che i tribunali, il luogo dove dovevano fare la registrazione, cioè il giudice che doveva emettere la sentenza che la Chiesa era registrata, i tribunali chiudono il 15 di luglio e riaprono il 15 di settembre. Quindi il 27 luglio il tribunale era già chiuso e i giudici non c'erano più. How can the church be registered on time when the signature of a very important government official is missing? It's impossible. It's impossible for the paperwork to move. Che cosa è successo? È successo che gli hanno detto che non potevano farlo. Dovevano aspettare il 16, il 20 di settembre. Per loro era importante farlo il 27 di luglio. The miracle there is that official went back to Rome for one reason or another. Che cosa è successo? È successo che uno dei giudici a cui era stato assegnato questo incarico, partendo, si è accorto che si era dimenticato una cosa importante in ufficio ed è tornato per prendere questa cosa. And so when we went, Brother Eduardo Vimanalo, with nothing in his stomach, no breakfast, no nothing, he just went to the government office. He was there for a couple of days only.
I was able to sign so that it can be stamped July 27. Quindi questa è la dimostrazione che Dio è sempre dietro ogni cosa che la Chiesa di Cristo fa. Perché se il giudice non avesse dimenticato quell'oggetto, noi non avremmo fatto la registrazione il 27 luglio. Quindi qualunque cosa succede nella Chiesa, dietro c'è sempre la mano di Dio. The Church of Christ was registered with the government in Italy on July 27, 1994. The abandoned warehouse was repaired and renovated and is now a permanent place for the brethren in Rome to use to worship God. Ito pong kapilya namin, ay napakaganda. Maganda po. Maayos. Na isang maayos na gusaling bahay-sambahan. At mamahalin po namin ito. Igagala. Masaya po kami. Lalong-lalo na po nung panahong natapos na po ang bahay-sambahan ng mga panahong yun. Noong pinakasiwaan po kami ng kapatid ni Eranio G. Manalo, sa kauna-unahang pagkakataon po, nung dumating sila dito sa Roma, Italia, sa isang pagtitipon, isang pagsamba, ay sobra po ang biyaya. Ibinuhos po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang malakas na kapangyarihan. Na yun ay nadama, naranasan ng lahat ng mga kapatid na dumalo sa pagsamba. The 80th anniversary is so tremendous, is so powerful. It was using ISDN lines. I think it was projected to so many other locations. The lesson was about the purpose of his coming to Rome. And he said that just like Apostle Paul went to Rome to build up, strengthen the faith of the brethren, be instrumental in the brethren receiving God's blessings, that is also his purpose in coming to Rome. To be with all three generations of executive ministers in the church, I think is the greatest experience that a minister can ever have. I heard Brother Felix preach many times, being with Brother Eranio G. Manalo for so much time of my ministry, learning a lot from him. He's so great. And now, Brother Eduardo V. Manalo. The same message or doctrine. There is no change. Ang sabi sa atin ng mga apostol, ganap ninyong ipailalim, ihandog ang inyong sarili sa Panginoong Diyos. Ang paghahawak ng tungkulin, panghabang buhay. Meron tayong mga kapatid, matindi na ang sakit, pero ayaw bitawan ng kanilang tungkulin. Ang gusto nila, tumutupad sila ng kanilang tungkulin. Matandang-matanda na siya, pero ang gusto niya, pagka dumarating ang araw at oras ng pagsamba, suot-suot niya yung kanyang uniforme. Ano dahilan? Alam niya, ang tungkulin niya, panghabang buhay, natutuparin. Huwag tayong maging tamad sa pagdadala ng ating sagutin. Ano man ang tungkulin yan na ating taglay, hindi po sayang yung ginagawa ninyong pagtitiis. Huwag nating bitawan ng ating tungkulin. Mahalin natin ito sapagkat dyan natin lalong malalasap yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi lamang sa buhay na ito, tatanggapin natin ang kanyang mga pagpapala, higit sa lahat sa darating. Doon sa bayang banal, makararating tayo. Pagka iningatan natin ang tungkulin,
na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Yung Iglesia ni Cristo noon na inabutan ko dito nung bagong dating ako na nagsimula nga ako sa maliit, lahat po ng itinatag ng mga lokal dito ngayon sa Karatig, Roma East, Roma West, North, ay galing lahat po sa Roma yan. Dito po sa Central, dito po sa Roma Central. Sapagkat ang totoo, wala namang tigil sa pagmimisyon ang mga kapatid. Nakapagbunga po tayo ng mga Italiano dito, kung sa panahon ngayon, sabihin na po natin yung pinaiigting, yung gawain, kahit na noon pa, yun din ang aming diwa o layunin na lumaki dito po sa Roma ang Iglesia ni Cristo. Now it's so nice to see the big change and growth, let's call it, or progress, let's call it, of the church and the lives, and therefore also the lives of the members of the church. The church flourished with God's blessing on it, and it continues under the current leadership of the church under Brother Eduardo. It's a really wonderful thing to see the progress of the church and the progress of the life of the brethren, the joy of their membership in the church and the joy of their life is running in parallel with God's blessing. And it's a wonderful thing. Sabi ng Biblia, kung dumarating man sa buhay natin ang mga suliranin, iba't ibang uri ng mga bagabag, iba't ibang uri ng mga pagsubok, huwag kaanyang matakot, huwag kaanyang mawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay nariyaan na makakasama mo. Isaan niyang makapangyarihang magdirigmang naroon na magliligtas anya sa iyo. Ang sabi sa atin ng Biblia, mulaan niya sa kaibuturan ng iyong puso, magtiwala ka anya sa Panginoong Diyos. Huwag mo anyang piliting unawain sa iyong sarili ang lahat ng mga bagay. Ang sabi sa atin ng Biblia, pakinggan mo ang tinig ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Kailan ba natin naririnig ang tinig ng Diyos, mga kapatid? Sa panahon ng pagsamba. Oo. Hindi ka madadaya, hindi ka malilihis, hindi ka maliligaw, hindi ka mahihiwalay. Ang gusto ng Diyos, mahalin natin ang ating pagkaiglesia ni Cristo, maingatan natin itong kahalalan nating ating natamo. Questo servizio di adorazione è davvero molto importante per tutti noi perché abbiamo potuto ringraziare il nostro Signore Dio di tutti i suoi trionfi, tutte le sue vittorie che ci ha concesso e che tutti i nostri sacrifici sono stati ripagati con questo grande servizio di adorazione. Quindi per ognuno di noi ho visto le loro facce ed era qualcosa di enorme, qualcosa di stupendo che stavano vivendo in questo momento. Grazie Signore Dio di tutte le benedizioni che continua a darmi perché sono membro della Chiesa di Cristo. Grazie a tutti. What can I say? Thank you to God. Per noi è stato importante ascoltare quelle parole dal fratello Edoardo Vimanalo, perché per noi è come una guida, ci dà ispirazione, quindi troviamo le forze per superare tutto. Mai lascerò la Chiesa di Cristo. Sarò sempre fedele alla Chiesa di Cristo, fino alla fine. For 3 years, I have to travel by car, by plane, by train. And that is why, with that kind of experience, I can tell how hard Brother Eduardo B. Manalo is doing. Because he is doing that for 10 years. I did it only for 3 years. And I know how hard it is. Brother Eduardo B. Manalo, thank you so much for the opportunity that you have given us to be under your kind and powerful leadership. The number of brethren not only in Rome, but worldwide,
will continue to grow, as those who seek the truth will join the Church of Christ and be saved. To become people of God, give Him glory.